Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakahuling update sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa ngayong araw ng Miyerkules, ika-13 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang bagyong Goryo ay huling namataan sa layong 120 kilometro northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas na sustained wind na umaabot sa 160 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 200 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometers per hour pakanluran. Ang side ng bagyo ay dadaan sa Batanes area na magdudulot ng mga pagulan at pagkulog. Nakakataas ng signal number 2 sa Batanes kung saan makakaranas ng hangin na umaabot sa 82 kilometers per hour. Samantala, signal number 1 naman sa Babuyan Group of Islands na inaasahang makakaranas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour. Kaya naman po, pinaghahanda natin ang ating mga kababayan lalo na ngayong oras dahil papalapit ng papalapit ang bagyong Goryo sa Batanes at Babuyan. Kapag dumana ang bagyo, makakaranas ng malakas na hangin at mga pagulan na inaasahan nating aabot sa 100 hanggang 200 mm, lalo na sa Batanes. Samantala, 50 hanggang 100 mm naman ang inaasahan natin sa Babuyan Group of Islands. Sa Hilagang Batanes, papalakasan din ito ang alon sa karagatan na siyang nakakabahala sa mga nakatira malapit sa karagatan dahil sa mapanganib na storm surge. Kaya maging handa po, mga kababayan, dahil mananalasa na ang bagyong Goryo ngayong araw. Base sa bagong track ng Pag-asa, dadaan sa Hilagang Batanes ang bagyong Goryo na may taglay na 200 kilometers per hour. Inaasahan natin ang malakas na hangin at mga pagulan. Sa pagdating ng 8 AM ngayong umaga, nanatili ito sa typhoon category. Habang malapit lang ang sentro sa Batanes area, hagip nito ang Batanes at Babuyan sa tinatawag natin na cone of probability na siyang nakakaapekto sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Kahit po malayo ang sentro ng bagyo, ang hangin pa rin ito ay malakas pa rin po, kaya halintulad pa rin natin ito sa bagyo na may category na tropical storm dahil ang minomonitor natin ay nasa typhoon category. Kaya kung bababa natin ang lakas na tatama sa Batanes, ay katulad pa rin sa bagyo na may category na tropical storm. Kaya malakas pa rin po ito, kaya hindi po ito biro na basta lang po natin isawalang bahala ang pagdaan ng bagyong Goryo na base sa ating track na pagmonitor, bababa ang pagdaan nito sa Batanes areas na siyang ating minomonitor sa ngayon. Base pa rin po sa bagong nilabas na track ng Pag-asa, may kasunod po itong dalawang bagyo na sa petsa ng 11 hanggang 17, may mabubuo na dalawang LPA o bagyo na makikita natin sa screen na siyang ating pagbabantayan sa mga susunod na araw. Ang isa ay sa silangang bahagi ng Visayas mabubuo at ang isa naman ay sa kanlurang bahagi ng Palawan natin makikita at ang pagkilos nito ay pahilagang kanluran na siyang hagip ang silangang Luzon sa pagdaan. Samantala, sa week 2, petsa ika-18 ng Agosto hanggang 24, makikita na natin ang paglayo ng nasa kanlurang bahagi ng Palawan na mabubuo. Samantala, ang nasa silangang bahagi ng ating bansa ay matatagpuan naman na ito sa hilagang silangan ng Luzon. Patuloy po kaming magmo-monitor sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na darating na panahon. Lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa pananalasa ng bagyo na magdudulot ng malalakas na pagulan at malakas na hangin. May minomonitor din tayong hanging habagat na siyang hinihila ng bagyong Goryo na makikita natin na nakakaapekto naman ito sa ating mga kababayan sa Palawan area. Kaya lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga weather system na umiiral sa ating bansa ngayon araw at mga susunod na araw. Kaya manatiling maging alerto ang ating mga kababayan sa possible na pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan sa possible pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at mabundok na lugar dahil sa pagbaha na ating nararanasan, na lubhang mapanganib sa mga kababayan natin na nalubog sa baha noong mga nagdaan na bagyo at nakaranas ng mga sakit na leptospirosis na marami na paulat sa mga hospital dahil sa matinding baha na kanilang naranasan dahil sa mga maruming tubig. Kaya po, maging handa pa rin po tayo na kahit malayo po ang bagyo sa ating lugar, sakop ang buong bansa ng tinatawag natin na mga thunderstorm na nagpapaulan sa mga lugar, possible pa rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa kaliwat kanan pa rin tayong ay minomonitor na magkakapagdulot ng masamang epekto.
na siyang nakakabahala sa ating pamumuhay na siyang nakakaapekto po ito sa ating ekonomiya dahil sa pananalasa ng mga bagyo na nakakasira ng mga agricultural na siyang ikinabubuhay ng ating mga kababayan magsasaka at lahat po tayo apektado sa pananalasa ng mga bagyo. Kaya patuloy po kaming magmo-monitor para sa ating mga kababayan na maabisuhan sa mga parating na sakuna. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na maging updated po kayo sa mga bagong ulat na aming ilalabas upang maabisuhan po natin ang ating mga kababayan. Para maging updated po kayo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para ma-notify po kayo sa mga latest update at huwag kaligtaan mag-share upang marami po tayong matulungan mga kababayan na mabalan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Salamat and God bless po sa inyong lahat. Ingat po, mga kababayan. Naway makatulong ang pagiging updated sa lagay ng panahon upang makapaghanda tayo at maiwasan ng anumang sakuna. Mag-ingat po kayo palagi. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Patuloy na nararanasan ang epekto ng mga thunderstorm sa ating bansa kasabay ng umiiral na southwest monsoon o habagat. Batanes at Babuyan Group of Islands, inaasahan ng pagulan at malakas na hangin na dulot ng bagyong Goryo. Bagamat minimal hanggang minor lamang ang banta sa buhay at ari-arian, mahalaga pa rin ang pag-iingat. Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang mga pulu-pulong pagulan o thunderstorm dahil sa localized thunderstorms. Pinaghahanda ang publiko sa posibleng flash floods o landslide sa panahon ng malalakas na thunderstorm. Ang bagyong Goryo ay nakikitang hinihila ang hanging habagat mula sa kanluran ng bansa at kapansin-pansin din ang paghila nito sa hanging nagmumula sa Timog Mindanao na dumadaan sa silangang bahagi ng bansa. Visayas, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm lalo na sa Western Visayas at Negros Island region dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat. Pinapayuhan ng lahat na maging alerto sa posibleng flash floods o landslides dahil sa inaasahang malalakas na thunderstorm sa halos buong kapuluan. Pinag-iingat din ang mga nasa coastal waters dahil sa mataas na storm surge. Mindanao, inaasahan ng maulap na papawirin at biglaang buhos ng malalakas na ulan na dulot ng thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soxargen, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. Maging alerto dahil sa patuloy na paglakas ng hanging habagat na nagpapaulan sa mga nasabing lugar na posibleng magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mabubundok na lugar. Palawan, inaasahan pa rin ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa epekto ng southwest monsoon na hinihila ng bagyong Goryo. Mag-ingat at maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na maaaring idulot ng southwest monsoon. Babala. Dahil sa bagyong Goryo na mananalasa lalo na sa Batanes at Babuyan, pinaghahanda ang lahat sa malalakas na hangin at pag-ulan, pati na rin sa mga coastal waters. Mataas ang storm surge sa mga baybayin ng ating karagatan na posibleng umabot sa 2.5 hanggang 3 metro ang taas ng alon. Lagay ng karagatan. May nakataas na gale warning sa Batanes area kung saan inaasahan ng mataas na pag-alon na umaabot sa 4 hanggang 9 na metro. Lubos na pinaghahanda ang mga kababayan sa nasabing lugar. Samantala, ang nalalabing seaboard ng ating bansa ay magiging moderate to rough sea condition dahil sa hanging habagat at bagyo. Paalala sa lahat na maging alerto at handa sa paglapit ng bagyo sa Hilaga at Silangang Luzon dahil sa bagyong Goryo. Salamat at ingat po. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ito ang sentro ni Typhoon Goryo ay huling namataas. Silangan niya ng Itbayat, Batanes. Kumikilos yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. At dahil nga dito kay Bagyong Goryo, asahan natin ang rains with gusty winds sa lugar ng Batanes. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi rin ng Mindanao. Kaya inaasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, sa may Barm, pati na rin sa may Soxargen. Kayo ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakikita nga natin na mas active yung mga thunderstorm activity sa Bicol Region, sa Metro Manila, sa may Calabar Zone at kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon.
Maliban nga kay Bagyong Goryo, wala na tayong ibang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At narito naman ang latest track nitong si Bagyong Goryo. Nakikita nga natin na posibleng maglandfall ito sa may eastern coast ng southern Taiwan tomorrow morning or afternoon. Posible ngang lumakas pa ito bago maglandfall sa Taiwan. Gayunpaman ay after ng kanyang landfall ay posible na nga itong humina hanggang sa isa na lamang siyang remnant low pagdating ng August 15, which is Friday. Posible na nga lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. At dahil naman sa habagat, inaasahan nga natin ang bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion naman ng Ilocos Norte. Meron din tayong nakataas na gale warning dito pa rin sa lugar ng Batanes, kaya mapanganib pumalaot lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat.